Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating Badong Aratlis Vlogs. Pag-uusapan po natin ngayon, no? Talagang tong ugat, no, ng bakit walang prangkisa ngayon ang ABS-CBN. Ang lahat ng tinatalakay, naririnig natin ngayon, very recent lang yan. Dapat ugatin natin. Alamin po natin kung ano ba talaga yung nangyari, no? Way before. Yung unang nagpasa ng prangkisa ang isang congressman para sa prangkisa ng ABS-CBN. Kung di ako nagkakamali, 2014. Ano nangyari? Bakit hindi nabigyan ng Congress yung ABS-CBN at that time? Tapos idudugtong natin ngayon, no? Kasi ngayon, yan ang paglilingkod natin, no? Pero bago pala yan, kung bago ka pa lang dito, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tanging channel na mayroong kinikilingan at mayroong pinapanigan. Ang pinapanigan po natin ay ang mamamayang Pilipino. Okay, kaya ano pa hinihintay mo? Pindot na! Okay, pag-usapan natin to, no? Alam nyo, bago natin pag-usapan yung ugat talaga, no? Kasi itong hindi nyo alam, may ugat to kay Gabby Lopez at saka kay Noynoy Aquino, no? Meron silang nagpapataasan sila ng ihi. Hindi sila nagkasundo. Alam nyo, sa totoo lang, nagsara yung ABS-CBN. Ako, hindi ako, kahit kailan hindi ako nakikisimpatya dyan sa ABS-CBN. Alam ko yan ay gamit ng oligarch. Yan, alam kong kingmaker yung ABS-CBN. Hindi sila biktima. Okay? Sa makatuwid mga kapatid, etong pinag-uusapan natin dito, yung pagsasara nila, marami nakasimpatya mga Pilipino. Kasi alam naman natin kung gaano kahirap ang buhay na mawalan ng trabaho, yung may relatively may matatag na hanap buhay, siguro mas mataas sila magpasweldo, ABS-CBN yan, number 1 network. Definitely, kahit hindi ko alam kung magkano sila magpasweldo, pinagpapalagay ko na mas matataas ang sweldo nila. Tapos biglang mawawalan ng kabuhayan yung isang pamilya. Makikisimpatya tayo, no? Nakakalungkot. Marami na lungkot nung nagsara yung ABS-CBN. Tapos, biglang naglabasan tong mga artista. Alam nyo, sa totoo lang, naawa na sana eh. Nakikisimpatya na sana yung mamamayang Pilipino. Pero buhat nung lumabas, pinalabas nila. Aminin man nila at hindi, pinalabas nila tong mga pinakamalalaking artista nila sa pangunguna ni Cardo Dalisay. Etong si Coco Martin at saka to si Kim Chiu na nagdadrama, no? Kung ano na yung mga sinasabi. Biglang nakapag-isip yung lahat na nakikisimpatya. Teka, parang niloloko na tayo ng mga to, no? Ang gusto kasi ng mga tao ngayon, totohanan na. Alam nyo, ang maganda ngayon sa mga Pilipino, mahirap nang lokohin ng mga Pilipino buhat nung nag-pandemic. Kasi ngayon, pag nagsalita ka ngayon, kinakailangan truthful. Dahil ganyan yung ating Pangulo, eh. Nakita nila kung gaano katotoo yung sinasabi ng Pangulo. Ang dami kasi naglipana na hindi na makukuha ang Pilipino ngayon sa mga lip service. Kaya ang tanong lagi, anong ginawa mo? Diba? Anong contribution mo? Bago ka pumuna ng pumuna, ano yung contribution mo dito sa pandemic na to? Diba? Parang ganun, eh, no? Okay. Kaya hindi nyo na kami makukuha sa mga drama-drama. Nagdrama si Kokok at saka to si Kim Chung. Diba? Na akala mo, okay lang sana kung yung idinadrama nila, yung mga mahihirap, makikisimpatya pa tayo. Pero yung lolokohin nyo kami na wala na kaming kakainin yung pamilya ko. Tapos naghamon ka ng patayan. Hamon ka ng patayan? Ang buong Pilipinas ay naramdaman kung gaano kahirap yung pandemic. Hindi lang kayo nawalan ng trabaho. Yung mga nawalan ba ng trabaho, maghanap ng patayan dahil mamamatay sila at wala silang trabaho.
Lahat ngayon nagsasakripisyo. Anong pagkakaiba ninyo? Bilang hindi naman kayo nawalan dahil sa kagagawan ng pandemic. Actually, nawalan kayo dahil sa kagagawan ng inyong mga pinuno sa ABS-CBN. Nawawala tuloy yung simpatya ng mga tao. Parang mas natatanggap na tuloy ngayon. Okay na yan na mawala na sila. Total, hindi naman talaga totoo yung mga pinagsabi nila. Walang press freedom. Araw-araw nga natin sila napapanood eh. Ibig sabihin, hindi kinikitil yung kanilang karapatan na magsalita. 'Di ba? Nakakapaghamon nga si Kokok ng patayan eh. Yan ba yung o si Kim Chung. 'Di ba? Anong sinasabi ni Kim Chung? Na may batas na si Kim Chung na maglalabas ka, wag mong ilalabas, ilabas mo, kaperasito lang ang ilabas mo. Si Kim Chung kaya niya magsalita ng mga kung ano-anong mga batas na sa abot ng kanyang talampakan. Ay tingin niya yung pag pinalabas mo at nilabas mo ang kapirasong lumabas, lalabasan ka rin. May pumigil ba sa kanila? Di ba? Wala. Malayang-malaya. Kaya lang ang ayaw ng mga Pilipino. Pare-pareho tayong naghihirap ngayon. Pero wag niyo naman kaming lokohin. Ang ayaw ng Pilipino, nasa pandemic, niloloko niyo pa kami. Nagugutom ka, Kokok. Kaya yung pamilya mo, ipagpapatayan mo. Sino papatayin mo? O nga pala, sino ba hinahamon mo? Ha? Sino hinahamon mo, Kokok? Ikaw naman, Kim Chung, ano yung gusto mong ilabas? Kapirasito ba yan? Meron ka ba ilalabas? Baka pantal lang yan, Kim Chung. Hindi kami na... Ang dami na naglalabasan ngayon. Bakit ka ba labas na labas sa classroom? Nung nag-aral ka ba, wala kang ginawa kundi lumabas yan kasi. May I go out kasi nung may I go out nung kayo ay nag-aaral, Kim Chung. Gusto mo ba ma-Kim Chung ka na? Kokok. Nawala yung simpatya bigla. Sa totoo lang. Nawala ang simpatya ng mga pangkaraniwang tao. Kasi, ang ayaw ng mga Pilipino ngayon, maglolokohan. Nakita nyo naman si Pangulong Duterte, sabi niya, lahat ng lumabag, barilin o binaril. Natuwa ang mga tao. Kala nyo ba pag may binabaril? Namamangha nga tayo, pwede palang barilin yun. Nakipagbarilan eh. Yun ang mga tunay na aksyon, Kokok. Hindi ko maintindihan kung anong... Sino ba hinahamon mo, Kokok? Okay, punta po tayo sa... Yun lang po ang katumbas nila eh. Mga... Mahirap po seryosohin. No? Etong mga artista na to. Kaya... ipagpalagay na lang natin na sila extension sila ni... sino na nga yun? Sino yung artista na nagwawala dahil hindi raw siya nabigyan ng ayuda? Sino yun? Si Mystica ba? Si Mystica, yan. Pares na lang natin sila kay Mystica na nagsasalita ng ilalabas, pwedeng lumabas pero hindi pwedeng ilabas kasi batas ang labasan. Si Kim Chung. Nainis ang mga tao na sa kabila ng pandemic, napapanood naman sila. Pinagmalaki nga ni Kim Atienza na 8 million daw nanood sa TV Patrol sa kung saan man sila napanood. Buhat nung nasara, ang dami na nanonood sa kanila ngayon. Sasabihin nyo, walang press freedom. Okay, punta na tayo sa medyo seryoso. No? Ito po, ang tunay na dahilan kung bakit wala excuse me po. Kung bakit walang prangkisa itong ABS-CBN. Nakipagpataasan po ng ihi itong si Gabby Lopez. Nung panahon na yun. Teka pala, ano muna tayo si Gabby Lopez. Naku, may nilabag pala yung ABS-CBN. Kita nyo ngayon. Lahat na nilalabag ng ABS-CBN.
Naglalabasan tuloy ngayon, buhat nung lumabas si Kokok tsaka si Kim Chuk. Naglalabasan ngayon yung baho ng ABS-CBN. Okay na sana na naaway. Pati si anong pangalan nun? Sukal dito? Anong pangalan? Jobert. Si Jobert Sukal dito. Dati komedyante lang yung Jobert Sukal dito, si Kuya Jobert. Aba, na-interview si Jobert Sukal dito. Bakla pala yung... Kala ko si Kuya Jobert, komedyante yun, nakakatawa yun eh. Yung pala bakla yun, nagpahaba na ng buhok at nag-iba ng mukha. Iba yun. Iba ba talaga yun? Si Jobert tsaka si Jobert Sukal dito. Magkaiba pa. Yung, lumabas tuloy yung mga baho, naglabasan din, nagalit yung mga pinagtatanggal na mga yung mga cameraman. 'Di ba? Nagalit din sila. Meron pang isang natanggal na ron eh, yung mga announcer dati, lumabas din sila. Buhat nung lumabas si Kokok at naghamon ng patayan. Natakot din ako eh. Naghamon ng patayan. Ang kausap si Boy Abunda. Anyway, punta po tayo rito. Isang seryoso na po tayo, no? Pataasan po na ihi si Benigno Aquino Jr., Noynoy Aquino. Alam nyo, hindi sanay yung ang ABS-CBN. Sanay po sila. Lahat po, no? Ayon dito kay Rigoberto Tiglao ng Manila Times. Lahat ng modern president ng Pilipinas, kaya nanalo yan, sinuportahan po yan ng ABS-CBN. Dito raw po nagsimula ang lahat. Alam nyo, mataas din ang ego nung mga nagsisimula pa lang to si Noynoy Aquino. Kung matatandaan natin, na-impeach sa panahon niya si Chief Justice Corona. Sinong pangulo nakapag-impeach sa Supreme Court? Noynoy Aquino. Ang taas ng niya, di ba? Talagang anti-corruption to si Noynoy. Umauna, ang ganda ng projection yan eh. Tapos si Merceditas Gutierrez, ombudsman, i-impeach din nila, nag-resign na lang, inunahan na ni Merceditas Gutierrez. So, ombudsman tsaka Supreme Court ang natanggal nito ni Pinoy, no? Ni Noynoy, na hindi ko natatawagin Noynoy Abnoy. Noynoy Aquino na lang. Okay. Sa makatuwid, ang taas-taas ng tingin ni President Aquino sa kanya sarili, no? Dahil kinaya niya yung Supreme Court Justice, kinaya niya yung Ombudsman, di ba? Wala pa nakagawa kahit to si President Digong, hindi niya kinaya yan, no? Hindi siya nagpatanggal nagpatanggal nga pala Supreme Court, pero hindi yung Ombudsman, sabay. Okay. So, punta na tayo rito, no? Di, ang taas-taas ng Alam nyo, mamaya sasabihin ko sa inyo yung source ko, ha? Baka sabihin nyo. Pero bago yan, eto naman si Gabby Lopez. Siyempre, sanay yan eh. Lopez yan eh, di ba? ABS-CBN. Alam nyo pala to si Gabby Lopez. Ayon din sa source ko na sasabihin ko mamaya. Mamaya lang. Eto pala si Gabby Lopez, American citizen. Nung hawak niya, nung panahon na siya yung pinakapinuno ng ABS-CBN, American citizen pala yan. Sasabihin nyo, pwede naman yung Pilipino ka na, tapos American citizen. 2004 lang po nagkaroon ng batas, o 2000, basta 2000, ganung panahon lang nagkaroon ng batas na dual citizenship. Dati, pag American citizen ka, hindi ka pwedeng Filipino citizen, ha? 'Di ba? So, yung pinuno siya ng ABS-CBN, na yan po ay napakalaking kasalanan sa ating konstitusyon, dahil malinaw po sa ating saligang batas na ang pwede lang mamuno, ang magmay-ari ng isang media company sa Pilipinas ay isang Filipino, no? So, may conflict. Yan. Kita nyo, lumalabas tuloy yung mga kasalanan ng ABS-CBN. Malalantad yan pag nag-hearing na. Baka akala nyo.
ilalantad yan lahat. Okay, anyway, balik na tayo. So, 25 years anniversary ng TV Patrol. Inimbitahan nila si Pinoy. Proud na proud si Gabby Lopez kasi ang akala niya yung sa speech ng Pangulo at that time na si Noynoy Abnoy, ay hindi na pala tatawagin natin Abnoy, masama pala na hindi pala kagalang-galang bilang Pangulo yun, ni Noynoy Aquino. Ang ina-expect niya yung papasalamatan niya yung ABS-CBN na dahil sa ABS-CBN ay malaki na itulong kung siya ay nanalo, no? Aba, hindi. Sinermonan ang pagpaparaan ng pagko-cover ng ABS-CBN, particular si Noli De Castro, kung paano kino-cover ni Noli De Castro yung kanyang, yung sa TV Patrol, no? At magmula nun, ayon pa rito sa report na mamaya ko sasabihin kung sino yung source ko, ayon pa dito, sa isang inuman, pagkatapos nung mag-guest si Noynoy Aquino, ay galit na galit si Gabby Lopez dito kay Noynoy. At sinabing magmula noon, hindi na muli pa na naimbita si Noynoy Aquino sa lahat ng mga anong tawag dito? Lahat ng mga gathering o pagtitipon ng ABS-CBN. Nagsimula ng alitan sa pagitan ni Gabby Lopez at saka nito ni Noynoy Aquino. At that time din, dalawa yung tsorya, no? Yung si Chris Aquino is either siya yung namamagitan kay Gabby Lopez at kay Noynoy, or nagpalala pa ng alitan ni Noynoy at ni Chris Aquino, ni Gabby Lopez dahil sa magre-renew ng contract si Chris Aquino, nagtaas ng hingi ng pagtataas ng presyo. Akalain nyo ba naman si Chris Aquino ay humingi, ayon dito sa source natin na mamaya ko sasabihin. Hindi ko na uulitin yun para isa na lang. Ay nanghingi etong si Chris Aquino ng 1 million per episode ng kanya show. Ewan ko kung ano ba yung show ni Chris Aquino noon. Yung kasama niya si Boy Abunda. Oh, yung kasama raw si Boy. Yung 1 million per episode. Alam nyo ba kung sino lang yung tumatanggap noon? Si Willie Rebillame ng Wawawi. Dahil talaga namang sikat na sikat. Tinanggap ng ABS-CBN yung bluff. Hindi ni-renew ang kontrata ni Chris Aquino. So hindi natin alam kung yun na nagpalala pa, no, ng alitan ng mga Lopez, Gabby Lopez at ito ni Noynoy. Katunayan, dahil nga sanay na sanay ito yung mga Lopez na nasusunod yung kanilang mga kagustuhan, isa lang yung nag-file ng kanilang franchise noong 2014, isang congressman lang. At ang kapangyarihan ni Noynoy sa Congress, grabe. Alam niyo kung bakit? Meron tinatawag na DAP, 'di ba? Yan yung pinalit nila sa pork barrel. Na yan yung pinakamalaking pansuhol ng presidente sa mga congressman. Meron nung kapangyarihan si Noynoy Aquino sa mga congressman, at ang pinuno ng mga congressman nun ay ang Speaker Belmonte, no? Kahit na anong gusto ni Noynoy, o tirahin mo yung Supreme Court Justice, in-impeach nila, na-impeach naman, o tirahin mo yan yung ombudsman, titirahin pa lang, nag-resign na tuluyan. Ganon ka-powerful to si Belmonte. Hindi to katulad ng nag-speaker ngayon si Alan Peter Cayetano. Si Belmonte, pag sinabi niya na eto gagawin ng mga congressman, sumusunod. Ganon katindi yun si Belmonte na yun, na naging Quezon City Mayor, na ngayon ay anak niya si Joy to the World Belmonte ang Quezon City Mayor. Sa makatuwid, kung gusto ni Pangulong Noynoy noon
na ipasa yung franchise ng ABS-CBN. Ipinasa yan. Ayaw. So, ang dahilan ng hindi pagpapasa ng ABS-CBN franchise, si Noynoy. Dahil nakikipagtalo to. Sinubukan ng ibang mga Lopez, mga tsuhin ni Gabby Lopez na pakiusapan para makiusap. Ayaw ni Gabby Lopez makiusap kay Noynoy. Kaya hindi yan naaprubahan nung panahon ni Noynoy Aquino. O ngayon, bakit hindi siya makikiusap si Gabby Lopez? Bakit kailanman hindi makikiusap kay Noynoy? May alitan nga eh. Di ba? Pataasan ng ego. Palakihan ng ego sila. Mga Aquino Cuangco versus tong mga Lopezes. Ngayon, ang tanong, bakit ngayon yung sumunod excuse me po, bakit hindi naisip ni Gabby Lopez na ipagpilitan? Dahil sa susunod ba, yung susunod na presidente nilang hihintayin? Okay. Paano ngayon nakasigurado yung mga Lopez na yung susunod na presidente ay ipapasayan? Naisip ba nila na ang susunod na presidente ay yung mayor ng Davao? Hindi nila naisip yan. Alam niyo kung bakit? Lahat ng modern president ng Republika ng Pilipinas nanalo ang lahat ng sinuportahan ng ABS-CBN. As in lahat. Sabi nga sa inyo, napakalakas na ni Miriam eh. Sinuportahan ng ABS-CBN si Ramos, talo pa si Miriam eh. Alam niyo yun? Yung kapangyarihan ng media. Ang hindi nila, kaya ang bata nila, yung bata na nila magtitiyak na ang ABS-CBN ay magpapasa ang prangkisa sa susunod na presidente. Sino ba yung susunod nilang presidente? Si Mar Rojas. Yun ang buong paniniwala ng ABS-CBN. Kaya to nakataya sila dito. Kay Mar Rojas na to. Nakukuha nyo? Hindi uubra yung makikiusap si Gabby Lopez sa Pangulo ng Pilipinas at that time. Tignan nyo yung ugali ng mga oligarchs. Never. Walang oligarko na makikiusap, magluluhod sa Pangulo ng Pilipinas. Kami ang mga kingmaker. Ito yung sinasabi ko sa inyo, paulit-ulit. Ganun po ka-arugante itong ABS-CBN mag-isip. Kingmaker kami. Hindi kami luluhod sa inyo. Ano kung ayaw mo? Diba? Ang katwiran. Hindi nyo pinasa yung franchise namin. Ano naman? Meron yung 2014, hindi nakiusap ang mga Lopez. Wala sa bokabularyo ng mga Lopez, ng mga oligarch, yung makikiusap sa isang Pangulo ng Pilipinas. Dahil sa isip nila, kayang-kaya nila gumawa ng sariling Pangulo. Kaya tignan nyo yung attitude nila. Hindi nagsusuri, hindi yan lahat. Wala sa bokabularyo nila magpakababa. Diba? Kasalanan ni Gabby Lopez sa pakikipag-away niya kay Noynoy. 2014 hanggang 2016 hindi na-aksyonan. Hindi yata na isalang yan. Hindi rin sinalang. Ano naman, sabi ng mga Lopez, amin naman yung susunod na presidente. Sino yung amin nila na susunod na presidente? Mar Rojas ang tinatawag nilang kanila na presidente. Kayang-kaya nilang maipanalo. Alam nyo, before manalo yan si Mar Rojas, sabi, may nakausap akong Liberal Party. Naging kasama ngayon sa Commission on Human Rights. Nakainuman lang. Pucha, kinakantsawan ko kasi si Mar Rojas at that time, ang baba-baba na pare, magtiwala ka sa amin. Mananalo si Rojas. Lahat ng Liberal Party at that time, tiwalang-tawala sila na mananalo si Rojas. Una,
napangasawa ni Rojas, isang mataas na angkor ng ABS-CBN, di ba? Napakataas ng asawa ni Rojas sa ABS-CBN. Ito na yung marriage for convenience, di ba? Ng isang Rojas at ng isang Lopez through ABS-CBN. Hindi sila nakiusap kay Aquino noon, 2 taon. Ngayon, bakit nyo sasabihin na bakit nila ginawa yan kay Duterte sa isang mayor ng Davao, yung hindi nila ipalabas? Bata nila si Rojas eh. Totoo yun. Alam na nila yan. 2016, hindi nila pinalabas. Nag-sorry ba man lang yung mga oligarch na yan? Hindi. Nagpakumbaba ba sila? Hindi. 2020 na nung nag-sorry yung si Carlo Katikbak. Ewan ko kung kaano-ano nila si Carlo Katikbak. Kamag-anak din lang. Ang tagal na panahon. Dahil alam nilang subun-subo na sila. Ganon sila kakampante. Nung natalo si Rojas, ang ginawa nila, sunod-sunod yung pagpapail nila ng mga bill para maipasa yung franchise ng ABS-CBN. Sunod-sunod. Ilan yung congressman na nag-file? Record yan. Napakarami. Pati nga yung mga pulahan. Yung mga tinatawag nating mga makabayan black. Meron pa rin nag-file sa kanila. Meron ba nag-file? Alam ko meron nag-file. Sangkatutak ang nag-file ngayon para isigurado. Hindi kailanman humingi, nagpakumbaba. Kaya galit na galit si Duterte hanggang sa 2020, hanggang pagsisimula ng taon. Kung papansinin nyo, ganun ka-arugante yung ABS-CBN. At kaya hindi ako kailanman naawa dyan sa mga yan. Kasi hindi naman sila nagmamakaaway. Bakit ka maawa sa kanila? Hindi nga sila nagsusuri. Marami silang tagapagtanggol na senador, congressman. Sinong nagsasalita para sa kanila ngayon? May narinig ba kayong nagsalita sa mga Lopez para ipagtanggol ang ABS-CBN? Never nilang gagawin yan. Ganon sila kataas. Kung ganon sila kataas, bakit tayong mga maliliit, tayo, para sa kapakanan nun? Nung napakatataas na oligarkiya na yan, bakit tayo ngayon nagkakagulo para saan? Para manatili silang maging powerful. Tandaan nyo, nakalusot si Pangulong Duterte na walang tulong ang ABS-CBN for the first time. Hindi nila kinaya. Tandaan nyo kasi meron ng social media ngayon. Meron ng maliliit na Badong Aratilis. Merong maliliit na ganito, ganito. Pag nagsama-sama kami, ako, ilan lang yung sa akin. Ilan ba yung aking subscriber? 54,000, 55 o 57,000 na raw. 57,000 na ang aking subscriber. Ilan yung subscriber na gano'n? 30, 20. Pag pinagsama-sama, marami rin kami. Dumami na ngayon, marami na ngayon nagsasalita para sa Pangulong Duterte. Hindi tayo dapat matakot. Ang magmakaawa yung mga Lopez na hindi nila gagawin kahit kailan. Nakita nyo na, Tris. At lahat ng yan, ang source ko dyan, na si Lopez, yung Gabi Lopez, ay American citizen nung siyang pinuno ng ABS-CBN. Manila Times, basahin nyo. Yung may nagpapataasan ng ihi, itong si Gabi Lopez at si Noynoy Aquino. Kaya hindi na rin nyo. Nag-away yung dalawa, kaya walang franchise ang ABS-CBN. Mula 2014 hanggang matapos si Noynoy Aquino. Rigoberto Tiglao. Hanggang dito na lang mga kapatid. Hanggang sa muli natin pagkikita-kita. Dito pa rin sa inyong paboritong tambayan. Isyong Panlipunan. Badong Aratilis po.